Hallelujah. Glorify your holy name, O Lord. We thank you. Isang mapagpalang umaga ang pagbati ko po sa lahat ng mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo na nag-aabang ng ating live streaming dito sa Pilipinas. Pero alam ko po sa Amerika po ay hindi po same ang oras at sa iba pang mga bansa. Anumang oras sa inyo ngayon, ako'y bumabati ng isang pinagpalang araw po. At ako po'y nagagalak na sa umagang ito muling magsagawa ng isang live streaming para po nang sa gayon ay maabot ko po kayo kahit na po nasa malayo kayong lugar, magkakahiwalay tayo, at least sa pamamagitan po ng live streaming tayo po ay nagkikita-kita pa rin. Tayo po ay nagkakabalitaan pa rin at higit sa lahat na ipapaabot ko pa rin po sa inyo ang mahalagang mensahe mula po sa salita ng ating Panginoon. Para po sa lahat ng mga hindi nakakakilala, ang inyong pong lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos, ayun po ay nandito po sa isang quarantine area ng quarantine facilities ng Carmona, Cavite. Ako po ay nadala dito sa tulong ng Department of Tourism. Galing po ako doon sa Palawan, na-lockdown po ako doon halos mag 2 months. At pagbalik ko po dito, ako po ay inilagay nila uli sa isang quarantine facilities dahil ito po ang protocol sa mga nagta-travel. Gayunpaman, pinasasalamatan ko ang Diyos sa isang napakagandang umagang ito na ako po ay mayroong oras uli na mag-minister sa inyo para ipaabot ang mahalagang mensahe mula sa salita ng ating Panginoon. At nais ko pong ang paksa na i-share sa inyo ngayon ay patungkol po sa lockdown sapagkat ito po yung nangyayari hindi lamang dito sa ating bansa kung hindi sa iba't ibang panig ng ating mundo. At nais kong sabihin sa inyo na ang lockdown po ay biblikal. Nangyari po ito. Hindi lang po minsan, hindi lang po isa, dalawa, kundi napakaraming beses na nangyari sa Biblia na nagkaroon po ng lockdown. Kaya po, gagawin ko po ito pong pangangaral na ito, siguro po ay tuwing umaga. Kasi po dito sa lugar na kinalalagyan ko, maganda lang po ang signal dito kapag umaga. So, alas 6 po, hanggat nandito po ako, o kahit saan lugar po ako, kung kaya ko pong gawin na araw-araw po, ako po ay mag-share sa inyo, mangangaral sa inyo, ay gagawin ko po. At ang ating pinaka-topic ngayon na pag-uusapan, isi-series ko po ang lesson patungkol sa lockdown. At pag magsisimula po tayo dito po sa unang lockdown na nangyari po sa kasaysayan ng Biblia nung unang panahon. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia at kayo po ay handa na, mangyari po na basahin po natin ang aklat ng Genesis sa kabanatang 7 o chapter 7 ng Book of Genesis. Sa salin ng mabuting balita, babasahin po natin beginning verse 1 up to 16. Makinig po kayong mabuti. Ganito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao'y ikaw lang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang magpatuloy ang kanilang lahi sa balat ng lupa. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ni Yahweh. Verse 6. Si Noe ay 600 taon nang bumaha sa daigdig. Pumasok nga siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang upang maligtas sa baha.
Sa bawat uri ng hayop, malinis o hindi, sa bawat uri ng ibon, maliliit na hayop, ay nagsama siya sa barko ayon sa utos ng Diyos. Verse 10, pagkaraan ng 7 araw, bumaha nga sa buong daigdig. Si Noe ay 600 taong gulang noon. Noong ika-17 araw ng 2 buwan, nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa, nabuksan din ang mga bintana ng langit. Bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Verse 13, pumasok noon sa barko si Noe at ang kanyang asawa, kasama ang kanilang 3 anak na lalaki na sina Shem, Ham at Japet at ang kanilang mga asawa. Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap at maamo, lumalakad at gumagapang sa lupa, at bawat uri ng ibon, isang lalaki at isang babae ng bawat may buhay ang isinama ni Noe. Last verse, verse 16 ng Genesis 7, ayon sa utos ng Diyos, pagkatapos isinara ni Yahweh ang pinto ng barko. Pinagpala ang salita ng Diyos na ating binasa. Tayo muna po ay manalangin. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay buong puso at buong pagpapakumbabang lumalapit sa iyong harapan. Itinataas ko sa iyo, Panginoon, ang live streaming na ito, ang lahat ng mga nakikinig, nakikisa ngayong umaga sa akin pong gagawing pangangaral. Pagpalain niyo sila, higit pa sa kanilang inaasahan, sa pisikal, sa pinansyal, higit sa lahat sa spiritual na aspeto ng buhay. Tulungan po ninyo sila na magkaroon ng bukas na kaisipan. Ang kanilang matang spiritual ay gawin mong maliwanag para makita nila ng malinaw ang iyong mensahe na gusto mong iparating. Gamitin mo ang iyong lingkod, mangusap ko kayo sa aking mga labi sa ikapagpapala ng lahat ng mga tagapakinig. Purihin ka po aming Diyos, sa iyo pinakamataas na karangalan ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Mga iniibig kong mga kapatid, mga tagapakinig sa iba't ibang lugar, may mga kachat po ako na may nakikinig po sa atin sa San Jose, California. Sila Sheila, mag-asawang Sheila at Miguel. At gayon din si Sister Esther sa Daly City, sa lahat ng mga kapatid diyan sa Family Christian Church sa Daly City, sa mga kapatiran sa Crossroad. Ako po ay bumabati sa inyo ng pinagpalang umaga. Sa mga nasa Korea, mga kapatiran natin sa iba't ibang lugar sa Korea, sa Japan, sila Mrs. Koda, ang iba pang mga nakikinig, sila Mr. and Mrs. Ogora, ang iba pang mga tagapakinig natin sa New Zealand, sa iba't ibang panig ng ating mundo, higit sa lahat sa inyo dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi ko na po isa-isahin ang inyong mga lugar, basta Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng naglalaan ng oras sa umagang ito, isang mapagpalang umaga ang pagbati ko sa inyo lahat. At ngayon tayo po ay dumako sa ating pong pagtatalakay sa ating paksa patungkol sa lockdown na nangyari ng unang panahon. Alam mo ninyo, nung 17 years old po ako po ay napangaralan po ng salita ng Diyos. Ako po ay kabataan pa noon na may isang teacher po na nagtuturo sa maraming mga bata. At ako po ay isa sa nakikinig doon na nakikiisyoso. At siya po ay nagsisimulang magturo ng awitin. Ang awit po ay, si Noe gumawa ng arka, si Noe gumawa ng arka, si Noe gumawa ng arka, inutusan siya ng Diyos. Alam po ba ninyo, ito pong awit na ito ay
kabisado ko. Dahil nung maintindihan ko po ang pagtuturo nung pong teacher na yon patungkol sa awit na ito, ay ako po mismo ang nagturo na din sa mga bata. Nagsimula po akong mangaral po sa mga bata. Ang edad ko po ay 18 years old. At ang pasimula ng aking pagtuturo ay tungkol po sa kwento sa buhay ni Noe. Kaya po, ito pong ating pinag-uusapan ay new convert pa lang ako, 1982, ay itinuturo ko na po ito sa mga bata. At para po sa inyong kaalaman, ang pangyayari po ito ay naganap, maglilimang-libong taon na po ang nakalilipas. At dapat po nating malaman na kahit po ito'y napakatagal nang nangyari, ang kapahayagan at mensahe na nakapaloob dito kung ating sasariwain ay napakahalaga na atin pong maintindihan, lalong-lalo na po sa panahon ito na nakakaranas po tayo ng lockdown. Ang lockdown po ay yun pong hindi ka pwedeng umalis sa lugar na iyong kinalalagyan. Hindi ka malayang kumilos para puntahan ang mga gusto mong puntahan. Mag-stay ka sa isang lugar tulad ng lagi nating naririnig, mag-stay ka lang sa bahay mo. Ito po ay nagpapakita na mayroong purpose kung bakit kailangan mag-stay sa isang lugar. Sa panahon po ni Noe, makikita po natin na siya ay kinausap ng Diyos. At ang sabi niya, lilipulin ko ang lahat ng nabubuhay dito sa lupa. At dahil ikaw ay kalugod-lugod sa akin, inuutusan kita na gumawa ka ng isang barko, malaking barko, at ilalagay mo doon ang iba't ibang uri ng hayop, kasama ang pamilya mo. At iyon yung ating binasa. Iba't ibang uri ng hayop. Mayroong mga hayop na 7 piraso, mayroong mag-asa-asawa. Lahat ito ay iipunin mo at ipapasok sa loob ng barko. Kasama mo ang buong pamilya mo, papasok kayo doon sa loob, at ginawa ni Noe ang iniutos sa kanya ng Diyos. Bakit ito sinabi sa kanya ng Diyos? Dahil nakita po ng Diyos ang kasamaan na nangyayari sa daigdig. Ang kasamaan ng mga tao na wala na silang pagkilala sa Diyos, namumuhay sila ayon sa kanilang gusto, lahat ng kasalanan pinagagawa nila, at ang Diyos ay nagkaroon ng matinding galit. At siya ay nagkaroon ng lungkot na sinabi niya, mabuti pang hindi ko na nilikha ang mga taong ito. Puro kasamaan lang din naman pala ang kanilang gagawin. Kasi ang inaasahan ng Diyos sa mga tao na kanyang nilalang, magbibigay ng kasiyahan, magbibigay ng kapurihan, magpapasaya sa Diyos, hindi magpapalungkot. Masdan po natin ang ating kapaligiran ngayon. Masdan po natin ang buhay ng maraming tao. Tanong, nagbibigay ba sila ng kasiyahan sa Diyos? Ikaw na nakikinig ngayon, sa iyo bang pang-araw-araw na buhay, napapasaya mo ba ang Diyos? Dapat nating makita ang katotohanan na lahat ng ating ginagawa dito sa balat ng lupa ay nakikita ng Diyos. Para bang mayroong isang napakalaking CCTV na ang nakamonitor ay Diyos, na lahat ng galaw ng tao ay kanyang nakikita. At ang tanong ay ganito, habang nakamasid ang ating Diyos sa kanyang malaking CCTV doon sa langit at pinagmamasdan ang buhay ng lahat ng tao na nabubuhay sa daigdig, kasama ka na doon. Ang tanong ay ganito, ngumingiti kaya ang Diyos at nasasabi ng Diyos, natutuwa ako sa taong ito, natutuwa ako sa anak kong ito, nagbibigay siya ng kasiyahan sa atin. O kapag pinagmasdan ng Diyos ang iyong pang-araw-araw na pamumuhay, ay umiiling ang Diyos. Na para bang nung panahon ni Noe, sinasabi niya,
Sayang ang pagkakalalang ko sa mga taong ito. Sayang ang pagkakalalang ko sa iyo. Wala ka nang inatupag, kundi puro sa sarili mo. Puro mga bagay sa mundong ito. Puro sa sarili mong kaligayahan. Wala ka nang ibang inatupag, kundi iba't ibang uri ng kasamaan. Iyan ba ang nakikita ng Diyos sa iyo ngayon? Ang Diyos ay umiiling at para bang katulad ng panahon ni Noe. Hindi ako nasisiyahan sa buhay mo, hindi ako nasisiyahan sa mga tao dito sa mundo. Kaya kung paano ang Diyos ay nagpasya nung panahon ni Noe, mabuti pa, lipulin ko na lang ang mga tao. Ako'y magpapadala ng dilubyo. Kung paano ito ay ginawa ng Diyos nung panahon ni Noe, ako'y naniniwala. Ito ay ginawa rin niya ngayon. Ako ay magpapadala ng isang pandemya na sasalanta sa maraming tao para mapagtanto, mapag-isip-isip ng mga tao na ang buhay niyo ay hindi niyo sarili. Na ang buhay niyo ay nilikha ko, binigyan ko kayo ng buhay. Gusto ko mapasaya ninyo ako. Pero kung konsumisyon lang din ang aabutin ko sa inyo, mabuti pa, pumalat ang coronavirus. At i-lockdown kayo. At habang kayo'y naka-lockdown, makapag-isip-isip kayo na ang buhay niyo ay hindi niyo sarili at hindi niyo dapat gamitin niya sa kung ano-ano lang at sa sarili niyong gusto. Nais ng Diyos ang buhay na yan ay gamitin para nga lang masiyahan, makahurihan ang Diyos na siyang lumalang ng isang sinuko at siyang pinagmulan ng buhay. So ang buhay ng maraming tao noong unang kapanahunan hindi nagpasaya sa Diyos, nagpalungkot sa Diyos. At sa panahon yun na ang Diyos ay nakakaramdam ng matinding lungkot sa mga tao, iisa lang na pamilya ang nakita niya. At yun ay ang pamilya ni Noe, na doon siya nalulugot. Sabi ng Diyos, pupuksain ko ang lahat ng mga tao sa daigdig. Pero itong taong ito na kinalulugdan ko, ililigtas ko siya. Kaya nga kinausap niya si Noe. Pinagawa ng barko. At pagkatapos na ito'y magawa, pinapasok ang mga hayop doon. Kasi yung mga tao, tinutuligsan lang siya, pinagtatawanan siya habang ginagawa niya yung malaking barko doon sa bundok. Nasiraan na ng ulo ito si Noe. Gagawa pa naman siya ng malaking barko doon sa tuktok ng bundok. Kinuputya siya. At kahit anong sabihin niya ng mga paalaala sa mga tao, baliwala. Iyan din ang mga tao sa panahon ito. Kahit na po ang panawagan, mag-prayer, mag-fasting, mag-lockdown, pero mga tao, bingi. Ayaw nilang pakinggan. Binabaliwala nila ang panawagan. Kaya hindi nakakapagtaka. Tatagal pa ang lockdown na ito. Tatagal pa ang pagkalat ng coronavirus. Bakit? Sa katigasan ng mga ulo, sa hindi nila pagpapakumbaba, sa hindi nila paglapit sa Diyos, sa hindi nila pagsisisi, sa hindi nila pagtanggap sa mga paalaala sa kanila. Kaibigan kapatid, sana hindi ka kasama doon. Sa mga matitigas ang ulo at sa mga taong binabaliwala ang Diyos, sa mga taong walang panahon sa Diyos. Kaya po, ang lockdown ay nangyari ng unang panahon dahil po sa sobrang kasamaan ng mga tao. At ito'y nangyayari din sa panahon ito dahil kung ano yung panahon ni Noe na ang tao binabaliwala na ang Diyos, ay iyan din ang makikita natin sa panahon ito. Mapalad ka kung isa ka sa nakakilala sa ating Panginoon. Pero sa mga tao na nagbabaliwala sa Diyos, katulad sila ng panahon niya.
Kaya, ang unang gusto kong ipakita sa kwentong ating binasa, ipinapahintulot ng Diyos ang lockdown sa mga anak niya, sa mga mananampalataya, para kastiguhin yung mga tao na ayaw maniwala sa Kanya. So, pagpaparusa. So, nangyari ang lockdown noong unang panahon bilang parusa sa masasamang tao. Pangalawa na gusto kong makita ninyo sa lockdown na ito, sa pinag-uusapan natin, ipinapakita ng Diyos na kung magkaroon ng trahedya o kapahamakan, dilubyo na magaganap sa buhay ng maraming tao, ipinapakita sa istorya sa buhay ni Noe na hindi niya idadamay, hindi niya isasama yung taong kinalulugan niya, yung taong sumusunod sa kanya, yung taong may takot sa kanya. Kaya nilagay sa isang safe na lugar. Kasi kung may kapahamakan na gagawin at mangyayari, ayaw ng Diyos na yung taong nananampalataya, yung taong naglilingkod, yung taong umaasa sa Kanya, yung taong nagtitiwala sa Kanya, idadamay o mapapasama. Hindi kasiyahan ng Diyos. Hindi masiyahan ng Diyos na mapahamak ang taong kalugod-lugod sa Kanya, ang taong namumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Kaya siniparit si Noe, nilagay sa isang arko, sa isang safe na lugar. Tingnan po ninyo yung isang istorya sa 1 King chapter 17, unang hari, kabanatang 17, yung panahon ni Haring Akab. Labis din po ang kasamaan ng mga tao. Galit na galit ang Diyos. Bakit po? Dahil ang mga tao ng panahon yun, hindi sumamba, hindi kinilala ang tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang sinamba nila ay si Baal, ang Diyos-Diyosan ng mga pagano. Nag-o-offer sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga pagano. Iyon ang pinupuri nila, iyon ang pinaglilingkuran nila. Grabe ang idolatry ng panahon yun. At nagalit ang Diyos. Ano ang ginawa niya? Ang ginawa niya, 3 taon, hindi pumatak ang ulan. Para parusahan ang maraming mga tao, kasama na ang bayang Israel na nahikayat sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero ano po ang ginawa niya sa taong naglilingkod sa kanya? Si Propeta Elijah, dinala sa isang batis. Hindi siya doon pinaalis. Doon siya nilockdown ng Panginoon. At habang siya naka-lockdown, panahon ng krisis, panahon ng kagutom, wala nang makain ang maraming mamamayan doon sa lugar na yon na nasasakupan ni Haring Akab. Pero ito pong si Elijah, doon sa lugar na inilockdown siya ng Diyos, mayroong nagdadala ng pagkain sa kanya. Hindi si brother, hindi si sister, hindi kamag-anak, hindi kapatid, hindi kaibigan. Sino yung nagdadala ng pagkain? Uwak. Napaka-imposible po. Yung uwak maghatid sa iyo ng pagkain. Ang uwak nangunguha ng pagkain. Matakaw ang uwak. Alala ko doon sa mga lugar na may mga minsan binibilad na pagkain, minsan daing, isda. Pag dumating yung uwak, dadagitin yung kukunin yung pagkain. So, napaka-imposible ano? Yung nangunguha ng pagkain, ginawang supplier ng Diyos. Nakikita po natin, sa Diyos talaga walang imposible. Kahit yung imposibleng magamit, ginagamit niya pag gusto niyang gamitin. So sa buhay ko po,
Hindi ko maintindihan eh. Bago po kasi mag-lockdown, ako po ay nagpasyang magbiyahe papunta po ng Palawan kasi Metro Manila pa lang po yung lockdown. Ay 2 weeks before i-announce ang lockdown, may ticket na po ako eh. Para po sa mission po sa Palawan. Punta po ako ng Coron, punta po ako ng El Nido, o sa iba pa mga lugar ng Palawan. At gusto ko pong mag-minister kahit sa mga tribe. So, yung oras na ng flight ko, tumuloy po ako kahit alam ko po na kumakalat na po ang virus. Sabi ko, punta ako ng Palawan. So 2 days pa lang po ako sa Palawan, na lockdown na po ako. Hindi na po ako malayang bumiyahe sa gusto kong puntahan. At nang ako po ay ma-lockdown doon, so hindi ko alam kung paano. Pero ang maganda po, nakita ko, sinadya ng Diyos na dalahin ako doon. Bakit po? Ay safe po yung lugar. Wala akong virus. Sabi nga nung anak ko, ang anak ko kung isa ay nurse, nasa Saudi. Ay okay lang papa, nandiyan ka. Kasi kung sa banda Metro Manila ka na may mga kumakalat na virus, ay delikado ka. Kasi po insulin dependent ako, diabetic ako, nagkaroon din po ako ng asthma. At last February po, nung ako po ay nasa Korea, nagkaroon po ako nung umuwi ako ng Pilipinas, nagpa-check up ako, ay nagkaroon po ako ng pneumonia. So, sabi nila, napakadali kong kapitan ng virus. At ako po'y minonitor, habang ako po ay naka-quarantine doon po sa Palawan, minonitor po ako ng taga-DOH at sabi nila, ay tay, mas mabuti, dito ka muna mag-stay sa Palawan, safe ka dito. Kita po niya, dinala ako doon sa safe na lugar. So, ang maganda po doon, may mga tao na nakahandang gamitin ang Diyos. Hallelujah! Yung mga caretaker po doon sa church, ipinagluluto po ako, pinakakain, at sa iba ko pa pong mga pangangailangan, may mga hinihi po ang Diyos, nagpapadala. Habang ako po'y naka-lockdown doon, naka-quarantine, ay hindi po uwak ang ginamit sa akin. Ang ginamit po sa akin, mga taong may mabuting kalooban. Mga tao na hinipo ng Diyos para kung ano yung kailangan ko, maisupply sa akin. Pagpalain ng Panginoon ng mga tao nito. Hindi ko na sabihin kung sino-sino kayo. Pero pagpalain kayo ng Diyos. So, dinadala doon ang kanyang lingkod sa lugar na safe. Na doon ay susuportahan siya ng Diyos. At alam po ninyo, after po ng halos more than 40 days na pag-stay ko doon, o mag-2 months nga pala, kasi March 13 nang ako'y mag-flight going to Palawan, at ibinalik po ako ngayong buwan na po ng Mayo dito po sa Cavite. At pagdating ko dito, hindi pa rin ako nakauwi sa pamilya ko. Ang dahilan, protocol. Pag nag-travel ka, kailangan mong i-quarantine. At nandito ako sa isang quarantine facilities. So gusto ko nga sana mag-live streaming sa oras na hindi ganito kaaga kasi marami tulog pa eh. Pero yung magandang signal ay sa ganitong oras. So, laging may paraan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Pag gusto mong magpagamit sa Diyos, magpagamit tayo sa kaparaanan na alam natin na pwede tayo gamitin ng Diyos ayon sa kaloob niya sa atin. At ito yung kaloob sa akin, ang mangaral at magbigay ng challenge sa mga tao. So, habang nandito po ako, may mga tao rin na nagpapagandang loob. Bagamat mayroong binibigay na pagkain dito, may supply kami ng pagkain, yung iba ko pa pong pangangailangan, minsan hindi enough yung supply. Kalahin ko ba naman na may Hope Church, na dating dyan po ako nag-stay, na ang kapatid ko po ang pastor, ay walking distance lang po dito sa quarantine facilities na pinagdalan sa akin. So, ibig sabihin, inilagay ako ng Diyos sa tamang lugar, sa safe na lugar. Habang nagaganap ang lockdown, habang nagaganap ang pagkalat ng virus, inilagay ako ng Diyos sa isang safe na lugar.
ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya pasalamat ka, nandiyan ka sa bahay mo, safe ka, hindi ka na virus, nandiyan ka sa bahay mo, wala kang sakit, pasalamat ka, mayroon kang kinakain, mayroon kang pangangailangan. So sa panahon po ng lockdown, wala po tayo ibang dapat gawin, kundi ipagkatiwala ang buhay natin sa Panginoon, sapagkat siya po ang may hawak nito. Gawa 17:28, hawak niya ang ating buhay, maging ang ating pagkilos. So, hawak yan ng Panginoon. At sa panahon po ng lockdown, sa panahon na mayroong masasamang nangyayari, wala po tayong ibang dapat gawin kung hindi panghawakan ang Salmo 91. Gusto ko pong bigyan kayo ng matinding encouragement sa pamagitan ng Salmo 91. Alam po ninyo, yun pong Catholic Charismatic sa pangunguna ni Father Archie Biriba. Before po sila mag-start ng kanilang mga services, ito po ang kanilang binabasa. Ang El Shaddai Prayer Partner sa pangunguna ni Mike Bilarde, halos pinamimemori nila ito sa lahat ng kanilang mga miyembro. At ito po ay ginawa na pong anting-anting ng marami. Kaya lang po, minsan nakakalungkot. Ginawa na rin pong negosyo. Bakit po? Inilagay sa mga panyolito ang Psalms 91 at pagkatapos ay ibinebenta na po. Kaya, wala po. Wala na po akong comment tungkol doon. Bahala na si Lord. Kung ang inyong intention ay mabuti, pagpalain kayo ng Diyos. Okay, ano po yung nakapaloob sa Salmo 91 o awit 91? Basahin ko lang po ang verse 1 up to 4. Ano po yung mababasa natin dito? Ang sabi po, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, makapagsasabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Verse 3, sa panganib at bitag ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Wow! Grabe na pangako ito ng Diyos. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi ka ni nakatitiyak na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Sabi ko nga, doon sa aking anak na nasa Saudi, grabe din po yung proteksyon ng Diyos. Kasi yung mga kasama niya, kinuwarantina. At isa sa kasama niya, naghatid sila ng isang pasyente, nandun sila sa ambulance, yung pasyente namatay sa coronavirus. At yung kasama niya, nagsuka ng nagsuka. At nang i-check, positive. Ang mga kasama niya, affected ng virus. Kaya kinuwaran din siya. Tapos naghihintay siya ng result. Sabi niya, pa, pag-pray niyo ako, natatakot na ako kasi positive na yung mga kasama ko. Naka-quarantine na sila. Pero siya pinag-duty pa. Kasama niya, naka-quarantine na. Pero yung anak ko po, pinag-duty pa. Sinuri din po siya. Alam po ninyo, paglabas ng result, negative. Alam po ninyo, ipinayo ko sa kanya. Sabi ko, anak, habang nandiyan ka, lagi mong basahin ang Psalms 91 at panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Kita mo, coronavirus na yung kasama niya, siya, negative. Bakit? Pag pinanghawakan mo ang Psalms 91, o kayo na mga nakikinig,
Kayo na hindi pa nakakaalam ng Psalms 91 o ng awit 91, basahin niyo kung pwede all chapter. Kitang-kita po ninyo sa mga talatang ito na sino mang tao ang sabi ng Diyos na nagnanais na pakupkup. Pakupkup. Ibig sabihin, manganlong, kumubli sa Kanya. Sino mang tao na nagpapakalinga at nananatili sa kalinga niya, makapagsasabing, ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang aking muog, ikaw ang aking Diyos, sa iyo ako nagtitiwala. Ano ang sabi? Sa panganib, sa bitag, ika'y Kanyang ililigtas. Maging sa mga salot na darating, ika'y iingatan para ika'y hindi mapahamak. Wow! Grabe! Grabe talaga. Kaya nga, pag tumayo tayo sa mga talatang ito, pinanghawakan natin ito, maniwala tayo sa pangako ng Diyos. Kakalingain niya tayo. Ililigtas niya tayo. Pagkat ang pangako niya, ika'y aking ipagsasanggalan sa anumang panganib at salot na dumarating katulad ng salot ng coronavirus. Isip ka. Bakit? Lahat ng nagtitiwala sa Diyos, lahat ng napakukup sa Diyos, lahat ng tinawag ng Diyos, tinawag tayo hindi para mapahamak, tinawag niya tayo para tayo ay iligtas. Kaya nga, sa mga tao na hindi pa talaga lubos na inilalagak ang kanilang buhay at tiwala sa Panginoon, ito yung oras. Habang naka-lockdown ka, maglaan ka ng time. Basahin mo ng basahin ang salita ng Diyos. Especially, ang awit 91. Habang naka-lockdown ka, lumuhod ka, manalangin, kaya ipinapahintulot ng Diyos yan para magkaroon ka ng time. Hinahimilid nung panahon ni Noe, habang sila'y nandun sa safe na lugar, sa loob ng barko, hindi sila nagkain tulog lang doon, kundi nagpuri, sumamba sa Diyos. Ikaw, anong ginagawa mo habang nandiyan ka sa bahay mo? Inuubos mo yung oras mo sa panonood ng TV? Inuubos mo yung oras mo sa pagbabasa ng mga kung ano-anong magazine na walang kaugnayan sa salita ng Diyos? Inuubos mo ang time mo sa pagpapatugtog ng mga awiting makamundo? Isipin. May mga tao na ang panahon at oras po nila ay hindi nila inilalaan sa Diyos. Kaya nilang magbabad ng napakahabang oras sa harapan ng kanilang mga telebisyon, sa harapan ng kanilang mga computer, sa kanilang mga cellphone. Walang problema kung sa cellphone nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Kasi ang Bible na ila-download na sa ating mga cellphone. Pero yung ikaw may oras na para sa Diyos, hindi ka naglalaan ng oras, kundi sa iba-ibang mga gawain na walang kaugnayan sa Diyos. Pagkatapos, gusto mo pag namatay ka, sa langit ka tumira. Nung nabubuhay ka dito sa lupa, wala kang ibang inatupad, kundi mga bagay-bagay lang ng mundong ito. Wala kang time sa Panginoon. Yan po nakakalungkot isipin. May mga taong gustong tumira na kasama ng Diyos doon sa langit, pero nung nandito sa lupa, walang panahon sa Diyos. Abay, ako mang Diyos, ba't gusto mong makasama kita dito sa langit? Naglaan ka ba ng oras para sa akin? Kinilala mo ba ako nung ikaw'y nabubuhay sa lupa? Sinamba mo ba ako?
Sa buhay na ibinigay ko sa iyo, kung ito'y nabuhay ng 80 taon, pinuri mo ba ako? Pinaglingkuran mo ba ako? Ginawa mo ba yung utos ko? Tapos ngayon mag-assume ka, gusto mo tumirang kasama ko dito sa langit? No way. Ang langit ay para lang po sa mga tao na mayroong totoong pagmamahal sa Diyos, sa mga tao na ibinigay ang buhay sa Diyos, sa mga tao na nagbalik loob sa Diyos, sa mga tao na nagsukot ng buhay sa Kanya, sa mga taong walang panahon sa Kanya. Huwag kang umasa. Kaya nga mayroong panuntunan na nakasulat sa Biblia na ito'y dapat inaaral natin habang tayo naka-lockdown. At alam po ba ninyo, kapag ang Panginoon lagi niyong kasama at ang buhay niyo nasa Panginoon at ang Panginoon nasa buhay niyo, maniwala kayo mga kapatid. Tumagal man ang lockdown na ito ng gaano katagal, hindi po kayo madidepress. Hindi po kayo malulungkot. Hindi po kayo magpo-question. Bakit? Sa anumang sitwasyon ng buhay, pag ang Diyos iyong kasama, wala ka na poproblemahin pa. Sagot ka ni Lord. Amen! Sagot ka ni Lord! Kayang solusyonan ng Diyos ang lahat ng problema mo pag ikaw ay nasa Diyos. Pag inilagat mo ang tiwala at pag-asa mo sa Kanya, kailanman hindi ka mabibigo. Kakalingain ka niya. Kakalingain ka niya. Hindi ka niya mababayaan. Pangako niya. Psalms 91. Psalms 91. Hallelujah. Gawin natin itong, kung uso ba sa mga probinsya, uso yung mga nag-aanting-anting. Ito na po yung gawin nating anting-anting. Bago po tayo gumawa ng lahat ng gawain natin, kung pwede, bago tayo mamimlay, pansinin natin at bigyan tuon pansin ang salita ng Diyos, especially ang awit Nubintay. 1 Peter chapter 5 verse 7. Ano man ang ating kabalisahan, ano man ang ating mga pag-aalala, sapagkat sa panahon ito napakaraming tao punong-puno ng pagkabalisa. Ano ang mga bumabalisa? Si Mr. V. Siya yung number 1 bumabalisa ngayon sa tao. Kasi habang naka-lockdown, lumalaki ang ating mga bill, electric bill, water bill, house bill. Mabuti may sariling bahay. Kung may mga loan pa tayo, naiipon ang mga bayarin. At pagkatapos nito, paano tayo magbabayad sa mga bayarin? Kaya nandun ang pagkabalisa. 1 Peter chapter 5 verse 7. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga kabalisan, ang ating mga alalahanin, ang lahat ng mga bumabagabag sa atin, sapagkat ang pangako ng Diyos, siya ang kumukupkup sa atin. Uulitin ko ang Psalms 91. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niya ang makapangyarihan. Makapagsasabing muugkat kanlungan ng buhay ko. Ang sabi niya, anumang panganib, anumang mga trahedya, anumang mga problema ang ibig kong sabihin, ikaw ay kanyang ipagsasandalan. Ibig sabihin, sa taong nagtitiwala sa Diyos, maaaring wala ka ng solusyon. Hindi mo na alam paano mo malalagpasan ang marami mong mga problema sa mga bayaran. Pero kung tayo magpapakalinga sa Diyos, walang bagay na hindi niya kayang gawin. Kahit uwak, kaya niyang utusan kung kinakailangan para ikaw ay bigyan ng iyong kailangan. Ginawa niya yan sa panahon ni Propeta Elijah nung siya'y i-lockdown.
Hallelujah. Ang problema sa ating mga tao, lagi tayong nakadepende sa ating sariling paraan. Lagi tayong nakadepende sa iba. Nakadepende sa koneksyon. Nakadepende sa negosyo. Kaya sa panahong na lockdown ka, umiiyak ka, paano na ang iyong gagawin? Nababalisa ka, natatakot ka, kasi doon ka nakadepende. Kaya kung ikaw ay nakadepende sa tao, sa business, sa mga bagay ng mundong ito, ikaw na ang pinakakaawawang tao. Ang sabi po ng 1 Corinthians 15:19, kung ang pag-asa lang natin ay sa mga bagay lang ng mundong ito, 1 Corinthians 15:19, tayo na ang pinakakaawa-awang tao. Kaya kaawawa yung mga tao na nakadepende sa mga bagay ng mundong ito, kasama na ang pera, kasama na ang negosyo, kasama na yung mga tao pinagtitiwalaan mo. Jeremiah 17 verse 5, sumpain ang tao na itiniwala ang sarili sa kanyang kapwa-tao, na yung tao may hangganan niya. Diba mga tao ngayon, tutulong sa iyo 1, 2 beses, 3 beses, pang-4 na beses, pang-5 beses ka na lumapit. Tatanggihan ka na, pagagalitan ka na, susumbatan ka na nila. Sabi, ano ba? Tumulong na ako sa iyo nakaraan, pinagdiyan na kita nung nakaraan, bakit ngayon lalapit ka na naman? Ganyan ang tao, kaya hindi mo pwedeng dependihan ang tao, kasi ang tao nagbabago. Pero ang Diyos, kapag iyong pinagtiwalaan at pinasahan, hallelujah! Mula nang maging Kristiyano ka, nananalangin ka, humihingi na sa Kanya, nagbibigay siya. Mula nang ikaw ay lumapit, nakakilala sa Panginoon, ilang beses ka na humingi, siguro hindi mo na matandaan. Ako hindi ko na matandaan eh. Baka kung isusulat yung aking mga request, kasing baka puno na itong maliit na librong ito. Sa dami ng sagot ng Diyos, sa dami ng ibinigay ng Diyos, at hanggang ngayon ay humihingi pa rin ako. At ang Diyos ay nagbibigay pa rin. At hindi nga sinasabi, sawang-sawa na ako sa iyo. From 1982 na nakakilala ka sa akin, hanggang ngayon, sa akin ka pa rin humihingi. Ayaw ko nang magbigay sa iyo, sawang-sawa na ako. Ang dami mo pang ginawang mali, nakagawa ka pa ng kasalanan, ay ayaw na kitang pagbigyan. Hindi ganun ang Diyos. Sa kabila nga na minsan, hindi tayo tapat, siya ay nananatiling tapat. At ang taong sa Kanya ay nagtitiwala at umasa-asa, hindi niya binibigo. Sa panahon ng lockdown, sa panahon ng problema, sa panahon na maraming bills tayong kinakaharap, sa panahon na tayo po ay litong-lito na, ano ang dapat nating gawin? Trust in the Lord with all your heart. Bakit? Ang pangako niya, siya ay pumupukpok sa atin. At kung ang Diyos nasa panig natin, walang problema pwedeng gumapit sa atin. Amen? Hallelujah! Glory to Christ Jesus. Alam po ninyo kung paano po natiis ni Noe yung haba ng panahon na nandun sila sa barko. Alam ko po ang lahat na gawa niya dahil sa tulong ng Panginoon. Can you imagine, pagkatapos ng 40 days, ulan ng ulan, bumaha, inapawa na ang mga kabundukan, patuloy na bumaha, hanggang 120 days, hanggang umabot ng 150 days. Gaano katagal yun? 5 months na dun sila sa barko. Paano niya natiis? Habang nandun ka sa loob ng barko, lahat ng uri ng tae ng hayop nandun. Kasi lahat ng uri ng hayop ipinasok doon. Hindi ko nga maubos maisip paano natagalan yun nila Noe. Kung ilalagay sa truck siguro yung mga tae ng mga kabayo, ng mga kambing, ng mga tupa, ng mga kambing, ng mga kalabaw, ng mga elepante, ng lahat ng mga hayop na nandoon, ay siguro po ay hindi lang isang truck po yan.
Kasi ang tagal na nandun sa loob, kabaho doon. Ako kung may pigiri dati, dami kong babuya. 24 hours lamang, hindi linisin eh. Ang layo na po ng abot ng amoy eh. Sa babuyan lang yun ha, baboy lang. Imagine niyo yung dami ng hayop pagsamasamahin lahat ng tae. 5 buwan. Kabaho noon. Paano nilang natagalan? Hindi pa naman uso ang pabango noon. At siguro kahit isang truck na pabango ang gamitin nila habang sila'y nandoon sa loob ng barko at mag-spray ng mag-spray para labanan yung amoy, palagay ko po, tatagos ang amoy. Pero bakit po natagalan nila? Dahil gaano man po kahirap, pag ang Diyos kasama natin, lahat po yan ay kaya nating lagpasan. Amen? Amen. Kasi kung tutuusin natin, yung lockdown sa buhay nila Noe ay halos 6 na buwan. Kasi pagkatapos ng 150 days, lahat ng bundok naapawan na ng tubig. At naghintay sila na humupa. Hindi naman po minadjik ng Diyos yung baha ng unang panahon. Na sinabi niya, tubig, mawala ka! Sa isang iglap na wala, hindi ho. Sa Diyos po kasi may proseso eh. Unti-unti, bumababa ang tubig. Katulad ng nangyayari kapag nagkakaroon ng malaking baha. Hindi kaagad nawawala, unti-unti. Minsan nga po pag tag-ulan, yung parte po ng Malabon, tapos na yung tag-ulan, puro tubig pa. Yung parte ng Kalumpit, Bulacan, tapos na yung tag-ulan, may tubig pa. Hindi ho bigla. Ganon din po yung proseso ng magkaroon ng baha. Unti-unti. Naghintay sila hanggang umabot ng 40 days, 150 days. Pinahupa ng Diyos ang tubig. Nag-40 days, may isang buwan. Pagkatapos ng another 40 days, 190 days, ayun, nagpalipad na ng uwak. Pero puro pa rin tubig. At naghintay pa sila na another 7 days. Di halos mag-aanim na buwan. Saka lang pinalipad yung kalapati. Saka lang nakita na ang maraming lugar ng kalupaan ay wala ng tubig. Sipin po ninyo. So yung lockdown na nangyari sa panahon ni Noe ay halos tumagal ng 6 na buwan. Kaya nga yung iba nagsasabi hanggang kailan kaya itong lockdown na ito? Una 15 days, hanggang naging 1 buwan, na-extend ng another 15 days, extend na naman ng another 15 days, hanggang naging 2 months na, at ngayong 2 months na, umaasa tayo pagdating ngayong May 15, tapos ng lockdown. May wag kang kasi siguro. Mawawala yan, pero parang baha. Unti-unti, may proseso tayong pagdaan. Pero itong gusto kong sabihin at siguraduhin sa inyo. Gaano man ito katagal, manatili ka lang sa kalinga niya kung makapangyarihan. Pakupkup ka lang sa malabay na pakpak ng pag-ibig ng Diyos. Pakalinga ka lang sa Panginoon. Ano mang problema, may solusyon siya. Ano mang problema, magtiwala ka. Pangako niya, hindi ko kayo iniiwan, hindi ko kayo pinababayaan. Hebrews 13:5. Iiwan ka ng asawa mo, iiwan ka ng kamag-anak mo, iiwan ka ng kaibigan mo, iiwan ka ng mga pinagkatiwalaan mong tao. Pero ang Diyos hindi ka iiwan. Hindi siya nang iiwan. Hindi siya katulad ng tao. May hangganan. Jeremiah 17:5. Pag nagtiwala ka sa tao, sumpa lang ang buhay. Sa Diyos ka magtiwala. Sapagkat ang nagpapakupkup sa Diyos
Hindi niya pinagkakayan. Trust in the Lord with all your heart. Siya lang ang pag-asa natin sa lumalalang sitwasyon na yun. Parami ng parami ang mamatay. Pahirap ng pahirap ang buhay. Pero kung ikaw ay napakupupop sa Diyos, salut ka niyo. Habang kayo nakalakdam, lumuhod, minalangin. Ito yung magagawa natin. Tutok sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sapagkat pag iniladak mo ang iyong sarili, ang oras mo at panahon mo sa salita ng Panginoon, maniwala ka. Maniwala ka. Bagamat ang namamatay sa iyong paligid 10,000, wala kang dapat ikatakot, hindi ka maaari. Sapagkat ang malabay na pakpak ng Diyos ay nakasakop sa iyo. Amen? Amen. Pangatlong puntos na gusto kong bigyang diin. Sa lockdown sa panahon ni Noe, na hindi po kayo mawala. Una, ang lockdown nung panahon ni Noe ay nangyari para parusahan ang lahat ng masasamang tao sa dunia. Pangalawa, ipinakikita po na kapag nangyari po ang lockdown o anumang dilubyo na magaganap sa mundo, ang mga taong nananalig, ang mga taong sumusunod, ang mga taong may takot sa Diyos, ang mga believers, ilalagay ng Diyos sa isang safe na lugar, tulad ng ginawa kay Noe, na mayroong lugar na pinaglagyan doon sa daon. Yun po ang gusto kong makita. Ito po yung pangalawa. Tayo ay pakalinga sa Diyos, pakupok tayo sa Diyos. Dahil safe lagi tayo sa Kanya. Tulad ng nangyari kila Noe, nasa safe na lugar. Pangatlo, ang nangyari na dilubyo nung unang panahon na nilockdown ng Diyos sila Noe ay isang babala sa panahon natin ngayon na kung paano ang panahon ni Noe ay ito rin ang panahon na dapat tayo maghanda sapagkat dito magaganap ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. So mas mabuti po ay tunghayan natin ang nakasulat sa Mateo 24 at sa bahaging ito ng kasulatan sa Mateo 24, 37 to 42 ay makikita po natin na binanggit mismo ng ating Panginoon yung panahon ni Noe. Isipin po ninyo. Gaano ang pagitan ng mga panahon niya hanggang sa panahon ng ating Panginoon. At pagdating ng ating Panginoong Hesus, isang tagpo sa kanyang pangangaral ay nangaral siya na ang ginamit niya ay ang kwento sa panahon ni Noe. Buksan natin ang Mateo 24 mula talatang 37 hanggang 42, ganito po ang ating mapabasa. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon bago pumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Verse 40. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. 42. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Hallelujah. So maliwanag po ang sinasabi sa bahagi ito ng kasulatan nating binasa sa Mateo 24 mulang talatang 37 hanggang 42. Si Jesus mismo ay nangaral at nagkwento patungkol sa nangyari nung panahon ni Noe. At ito po ang matinding mensahe ito. Na kung paano ang panahon ni Noe
na ang mga tao kumakain, umiinom, nagtatrabaho, nagsisipag-asawa, tuloy-tuloy ang kanilang mga transaksyon, busy-busy sa mga bagay na ukol sa mundong ito. Ganon siya darating. Sapagkat ang mga tao ng panahon ni Noe, tuloy-tuloy ang kanilang mga transaksyon, ang kanilang mga business, ang kanilang mga pang-araw-araw na gawain, tuloy-tuloy sila. Hindi nila namalayan, may dilubyo na pala na darating. Sa panahon natin ito, hindi lamang po nakatakdang kastiguhin ang mundong ito ng iba't ibang salot, ng iba't ibang trahedya, tulad ng mga digmaan, tulad ng mga tagutom, tulad ng iba't ibang uri ng sakit, iba't iba pang mga kalamidad na nakatakdang mangyari sa huling panahon, sapagkat iyan ay nakasulat, nakaprophesy na yun, na iyan ay mangyayari bago dumating ang ating Panginoon. Hindi lang po yan. Maraming mga tao tatalikod sa pananampalataya, iiwan ang pananampalataya sa Diyos, magbabackslide sila, manlalamig sila. Pero ang sabi ng Panginoon, pag dumating ang mga ganitong panahon, patuloy pa rin ipapalaganap ang mabuting balita. Mateo 24:14. Patuloy na ipapangaral. Ang ibig sabihin, kahit na po may pandemic, kahit na ano pang trahedya, ano pa mang sitwasyon ng mundo, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay patuloy na mangyayari. Kaya tingnan po ninyo, pinaklose ang mga services sa mga church. Hindi malayang magpuri, sumamba ang mga tao. May mga lugar na dinadampot ang mga pastor, hinuhuli, kinukulong, ipinagbabawal ang mga gathering, ang mga services sa mga church. Pero napahinto ba ang pangangaral? Hindi. Sapagkat bago dumating ang pandemic, ay mayroon ng Facebook na pwedeng ang mga tao na totoong nagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng live streaming ay patuloy pa rin sila na makakatanggap at makakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya sa mga kapwa ko kamanggagawa, sa mga kapwa ko mga mangangaral, patuloy nating gampanan ang ating tungkulin bilang mangangaral, dalhin ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng Panginoon. Sapagkat iyan ay nasusulat na sa huling panahon, kahit na lumaganap ang iba't ibang kasamaan sa mundong ito, patuloy pa rin ipangangaral ang ebanghelyo, patuloy na ipapangaral para iparating ang babala at paalala sa mga tao na anuman ang nangyayari sa mundong ito, wala tayo ibang dapat gawin, ipagkatiwala ang ating sarili sa Diyos, ihanda ang ating sarili, magkaroon tayo ng panahon sa Diyos. Para kung dumating man si Jesus, ang lahat ng nagmamahal sa Kanya, hindi tumalikod sa Kanya, tayo po ay Kanyang kukunin at dadalhin doon sa lugar na inihanda niya sa kalangitan. At pagkatapos po noon, ang mundong ito, ipapaubaya na po ito sa mga kampo ni Satanas, sa Antichrist, at yung maiiwan sa pagbabalik ng Panginoon. Kayo ang sasalo ng mas grabe pang mga salot at trahedya na nakatagdang mangyari sa mundo nito. Oy, basa-basa naman kayo dyan, Book of Revelation. Hindi ko po ito kayang ipangaral sa inyo sa loob lang ng isang oras. Basa-basa kayo, sapagkat ang lahat ng nasasaad sa Book of Revelation ay nakatakdang mangyari at nangyayari na. Prepare yourself. Paghahanda kailangan natin. Kaya yung mga taong walang panahon sa Diyos, mga tao na ang panahon ay puro sa mundo, ang iniisip nila ay puro sa sarili, puro kapritsyo ng kanilang katawan, iniisip nila paano yayaman, ang iniisip puro mga alalahanin na tungkol sa mundo ito. Binababalaan kita. Kapag dumating si Jesus at hindi ka nakasama, huwag mong sabihin na walang nagpaalaala sa iyo. Sapagkat kung ikaw ay nakikinig sa oras na ito ng aking paalala at pangangaral,
Ang oras at araw na ito na narinig mo ito ay babatayan ng Diyos sa kanyang paghatol sa iyo. At hindi mo pwedeng sabihin, Lord, hindi ko naman alam dapat ako maghanda at maglalang oras para sa iyo. Hindi ko naman alam na dapat parang pag-aralan ko ang iyong salita. Hindi ko naman alam na ako pala ay dapat maglingkod sa iyo. Sasabihin ng Diyos, isang araw nakita mo sa Facebook, nangangaral ang aking lingkod na si Rodrigo. Hindi mo siya binigyang pansin at hindi ka sa kanya nakinig at hindi ka naniwala. Kaya pasensya na hindi ka makakasama sa ating muling pagpapalito. Huwag natin hintayin mangyari yun. May oras pa tayo. Kaibigan, kapatid, sino ka man naabot ng aking tinig ngayon, mayroon akong mahalagang tanong. Kung dumating ba ang oras na ang ating Panginoong Hesus ay biglaan dumating, sigurado pa kaya nakasama ka sa kanyang kukunin? Kung anumang oras ikaw ay mamatay, nakatitiyak ka ba na ikaw ay papasok sa langit na bayan at magkakamit ng buhay na walang hanggan? Kung hindi mo pa sigurado, ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Mayroong 4 na hakbang tayong dapat gawin para anumang oras mamatay, dumating ang kamatayan o muling pagbabalik ng Panginoon. Kasi dalawa yan siguradong darating sa buhay ng tao, yung kamatayan. Pangalawa, yung muling pagbabalik ng Panginoon. Buhay man at patay, ang tao babalik siya. Ang tanong, sigurado ka ba na ikaw ay kukunin niya at isasama sa langit na bayan? Kung wala ka pang kasiguruhan ng iyong kaligtasan, ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. 4 na hakbang ang dapat mong gawin. Hindi pinag-uusapan ng reliyon, hindi pinag-uusapan ng organisasyon, walang reliyon, walang tao, walang samahan na pwedeng magdala sa iyo sa langit. 4 na hakbang ang dapat mong gawin para sa iyong katiyakan ng iyong kaligtasan. Una, kilalanin mo na ikaw ay isang makasalanan. Roma 3:23, sabi niya Apostol Pablo, lahat nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng tao. Kung hindi ka tao, exempted ka. Pero pag sinabing lahat tayo tanggapin natin, tayo nagkasala at tayo makasalanan. So kung naniwala ka isa kang makasalanan, ano ang dapat gawin? Pangalawa, kailangan makaabot tayo sa isang genuine repentance. Totoong pagsisisi. Ikumpisan natin, isuko natin ang ating kasalanan sa Diyos, magpakumbaba tayo. Lahat ng kasalanan na inisip mo, sinalita mo mula sa pagkabata hanggang sa edad mo ngayon, isuko mo sa Panginoon. 1 John 1:9, kung ipahayag ng tao ang kanyang kasalanan, ibig sabihin, i-confess mo, i-surrender mo. Kung ipahayag ng tao ang kanyang kasalanan, tapat at banal siya na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Surrender your life unto God. 100%. Magsuko tayo ng buhay. Mangumpisal tayo. Magsisi tayo. Pangatlo, para sa katiyakan ng iyong kaligtasan, pangatlong hakbang, manalig ka at manampalataya kay Jesus na Panginoong ating tagapagligtas, na siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. At dahil sa kanyang kamatayan, tayong lahat naniniwala at manalig sa kanya ay natubos. Maniwala ka sa isang tagapagligtas na dahil sa kanya, tayong lahat may assurance ng kaligtasan. Gawa 4:12. Sa silong ng langit o sa daigdig na ito, walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan ng bugtong niyang anak na si Jesucristo. Hindi ang pangalang protestante, hindi ang pangalang Sabadista, hindi ang pangalan ng kung ano-anong relihiyon. Hindi sila ang ibinigay para tayo ay
sino-sinong santo at santa. Iisa lang ang tagapagligtas sa nagbayad ng kasalanan ng sangkatauhan. At iyan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Maniwala ka, manalig ka sa isang tagapagligtas. At kung siya iyong pinaniwalaan, pinanaligan ng iyong puso, pang-apat na hakbang, buksan mo ang iyong puso sa Kanya. Imbitahan mo siya at anyayahan mo siya. At sabihin mo, Panginoong Yesus, naniniwala ako. Bilang isang makasalanan, nagbabalik loob ako sa iyo. Iniimbitahan kita, pumasok ka at manirahan sa akin. Ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Sa iyo ko po ibinibigay ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kung maniwala ka lang kay Jesus, pero hindi mo inaccept si Jesus, useless. Narito po ang tubig na isang halimbawa. Ang tubig nakapapawi ng uhaw. Pero kung ang tubig na ito pinaniniwalaan ko na nakapapawi ng uhaw, pinaniwalaan ko lang siya nakakapawi, hindi ko naman tininom at tinanggap sa aking katawan, mapapawi pa ang uhaw ko? Hindi. Sa isang oras na pagsasalita ko, nauuhaw na po ako para po mapawi yung uhaw ko. Ang tubig na pampawi ng uhaw, kailangan tanggapin at inumin ko, ipasok sa aking katawan. Maaking mainom at matanggap na refresh ako. Napawi ang uhaw. Si Jesus ang tubig ng buhay. John 8:37. Nanawagan si Jesus. Lahat ng nauuhaw lumapit sa akin, sapagkat mula sa akin ay aagos ang tubig na nagbibigay buhay. Sa makatuwid baga, ang Espiritu Santo ay pinagkakaloob sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. So huwag ka lang maniwala, huwag ka lang manampalataya. Samahan mo ng gawa. Ang Diyos na nagliligtas, si Kristo na ating tagapagligtas, ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na provider, ang Diyos ng mga himala. Huwag mo lang siya paniwalaan, kundi i-welcome mo siya sa iyong buhay para malaya siyang makagalaw sa iyo. Pag wala sa iyo si Jesus, hindi mo maranasan ang kanyang kapangyarihan. At wala kang katiyakan ng kaligtasan. Sapagkat ang lahat lang ng sa kanya ay nagsitanggap, yun lang ang kinikilala na maging anak ng Diyos na tagapagmana at tagapagmana na maninirahang kasama ng Diyos doon sa kalangitan. 4 na hakbang yan para sa iyong katiyakan ng kaligtasan. Pagkilalang tayo makasalanan, pag-surrender ng kasalanan, pananampalataya kay Jesus sa tagapagligtas, at pang-4, buksan mo ang puso mo sa Kanya at hayaan mo siya'y maghari at manirahan sa iyo. Sapagkat ang lahat ng pinananahanan ni Kristo, sila ang pag-aari ng Diyos, sila ang anak ng Diyos, at sila ang magmamana ng langit na bayan at buhay na walang hanggan. Mahal kong tagapakinig, sa umagang ito, kahit yan sa iyong tahanan, habang nanonood ka ng live streaming na ito, pwede kang sumabay sa aking panalangin. Magsuko tayo ng buhay sa Panginoon. Imbitahan natin siya at hayaan natin siya na pumasok, manirahan sa ating buhay. Sabayan niyo po ako sa panalangin ito. Kung pwede iyo kumong iyong ulo. At sabayan mo ang aking panalangin. Ariin mo ang aking dalangin ay sarili mong dalangin. Buksan mo iyong puso kay Jesus at isuko ang buhay sa Kanya. Mahal na Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Sa umaga po ito, nagpapasalamat po kami na ipinahintulot mo na magkaroon ng live stream. Na narinig ko na maliwanag ang mensahe sa unang lockdown na nangyari noong panahon ninyo. Salamat po sa mga mensahe na narinig ko na kung saan ginising mo ang aking natutulog na buhay espiritual. Salamat sa kaunawaan na ipinagkaloob mo sa atin sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. At sa oras na ito, Panginoon, narito ako. Isinusuko ko sa iyo ang aking sarili.
Kinikilala ko, Panginoon, ako isang makasalanan. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan. Inisip ko, sinalita ko, mula sa pagkabata hanggang sa edad ko ngayon. Patawarin mo ako, Panginoon. Jesus, Panginoon, na aming tagapagligtas, bugtong na anak ng Diyos. Pinasasalamatan kita na inialay mo ang iyong buhay doon sa krus ng Kalbaryo, na ninais mong mamatay, bagamat wala kang sala, ninais mong mamatay para sa aming mga makasalanan. Salamat po sa iyong pagtubos. Salamat sa banal na dugo mo na ibinuhos doon sa krus na naging kabayaran ng aming mga kasalanan. Nananalig ako sa iyong ginawang pagtubos sa amin. Jesucristo, Panginoon, aming tagapagligtas. Narito ako ngayon. Binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Tinatanggap kitang tunay bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Pumasok sa akin. Pumasok ka sa akin. Puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu. At mula ngayon, ariin mo akong anak mo. Mula ngayon, tanggapin mo ako bilang anak mo. Isulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. At gawin mo akong tagapagmana ng langit na bayan. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Purihin ka, luwalhatiin ka. Mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon tagapagligtas. Gabayan mo ako na lumakad sa matuwid na landas ng buhay. Purihin ka po, luwalhatiin ka. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ito po ang aking dalangin. Amen. Salamat po sa inyong pag-iisa at pagtanggap sa panalangin ito. At ngayon po, ako po ay mananalangin po para po sa inyong mga prayer requests. Ano man ang iyong prayer request, sa loob ng ilang sandali, sambitin mo ang prayer request na yan. Nakikita ka ng Diyos, sino ka man, na seryoso na nakinig ngayon sa aking pangangaral. Nakikita ka ng Diyos. Nakikita ka ng Diyos. Sabihin mo, buong taimtim, Panginoon, ito yung aking kailangan. Ito yung aking prayer request. Tulungan mo ako, Panginoon. Sige po. At ako po ay mananalangin sa inyo. Hallelujah. Glorify your holy name, O Lord. We worship your wonderful name, O God. Hallelujah. Sige po. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, sa mga nanood sa live streaming na ito na mayroong iba't ibang prayer request na ngayon ay sinambitla ng kanilang mga labi. Narinig mo ito. Panginoon, katagpuin mo sila ayon sa kanilang pangailangan. Sila na mga may sakit, may karamdaman, Lord, hipuin mo sila. Na ang sakit at karamdaman yan ay mapawi. Receive your healing in the name of Jesus. Itinataas ko sa iyo, Panginoon, ang prayer request ni Sister Sheila sa San Jose, California. Sister Sheila Salcedo Interia. Sa kanyang asawa na si Miguel, na may nararamdaman na hindi maganda sa kanyang mata o sa iba pang parte ng katawan, anumang sakit yan. Ama, sa pangalan ni Jesus, abutin mo siya ng iyong mapagpalang kamay, maghimala ka, hipuin po ninyo lahat ng bahagi ng himaymay ng kanyang mga ugat, kalamnan na mayroong diferensya. Receive your healing, Brother Miguel. Receive your healing in the name of Jesus. Pinalalayas ko ang lahat ng uri at sakit at karamdaman na nandiyan sa iyong katawan. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang himala, tanggapin mo ang pagpapala, tanggapin mo ang kaligtasan sa pangalan ni Jesus. At sa lahat ng iba pa na mga may sakit, anumang sakit yan, ikaw ang nakakaalam ng kanilang prayer request na nais sila makaranas ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, padaluyin ang himala, magkaroon ng himala ng kagalingan. In the name of Jesus, receive your healing in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Sa mayroong mabibigat na mga problema, sa asawa, sa anak, sa pamilya, sa kabuhayan, sa pagkain sa araw-araw, anumang mga financial problem, Lord, in the name of Jesus, kung paano mong sinuplayan si Noe sa loob ng 6 na buwan, doon sa pagkaka-lockdown sa loob ng barko, kung paano mong sinuplayan si Propeta Elijah sa panahon na 3 taon na hindi umulan, na nagkaroon ng matinding taghirap sa panahon yon. Ama, sa pangalan ni Jesus, ikaw din ang Diyos namin pinanampalataya na magsusupply ng lahat ng aming kailangan. Hallelujah! In the name of Jesus,
In the name of Jesus, hinihiling ko na dumaloy ang himala para sa mga probisyon ng lahat ng pangailangan at problema ng mga tao ito na nakikinig ngayon. Pagpalain po ninyo sila, Panginoon, higit pa sa kanilang inaasahan. Sila na nanganganlong, sila na napapakupkop, sila na nagtitiwala sa iyo. Panginoon, hipuin po ninyo sila at padaluin ang iyong himala ayon sa kanilang pangailangan. Salamat, Panginoon, sapagkat sa umagang ito, tinatagpo mo ang buhay ng lahat ng aking mga tagapakinig. Bless everyone, O Lord. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon. At basbasan po ninyo kami ngayong umaga sa pagtatapos ng aming live streaming na ito. Sumasampalataya kami, Panginoon, na lahat ng aming kahilingan na nilapit sa iyo ay iyong pong tinanggap at pinagpala ang bawat isa. Salamat din po sa iyong salita. Ingatan mo ito sa puso ng lahat ng mga tagapakinig. Purihin kaming Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin. Salamat, brothers and sisters, sa lahat ng nakasubaybay ng programang ito, sa lahat ng nakapanood ng live streaming na ito. Purihin ang Diyos. At bukas po ulit ng umaga, alas 6 ulit, habang ako'y naka-quarantine dito sa Carmona, Cavite, gusto ko po araw-araw ay mag-live. Kaya yung mga uhaw at naghahanap na lagi makapakinig ng salita ng Diyos, samahan niyo po ulit ako bukas ng umaga, ganito ring oras, alas 6 hanggang alas 7. God bless you, pagpalain tayo ng Panginoon.